Alam nyo, minsan may mga salita na parang may sariling bigat, no? Gaano nga ba kalakas ang isang salita? Sapat ba to para mapatalsik sa pwesto ang isang napakamakapangyarihang opisyal? Well, yan ang pag-uusapan natin. Bubuklatin natin ang kwento sa likod ng salitang delikadesa at kung paano ito kumukonekta sa tinatawag na graceful exit sa politika. So sa gitna ng aminin na natin magulong mundo ng politika, may isang salita na parang galing pa sa ibang panahon. Ang salitang yan, delikadesa. Ito yung magiging sentro ng usapan natin ngayon. Isang katangian na, well, hinahanap-hanap ng marami pero parang ang hirap ng makita, di ba? Okay, so ano nga ba talaga ang ibig sabihin nitong delikadesa? Let's break it down. Kasi hindi ito basta yung, gawin mo lang ang tama. Mas malalim yan. Ito yung pakiramdam na, kailangan mo nang umalis sa isang kwarto bago ka pa sabihang umalis. Gets nyo? Ito yung pinaghalong dangal, konsensya at malalim na respeto hindi lang sa sarili, kundi sa institusyong kinabibilangan mo. At dito, sobrang linaw ng pagkakaiba. Isipin nyo, dalamang magkaibang mundo. Sa isang side, andyan yung delikadesa, yung prinsipyo ng karangalan. Tapos sa kabilang side, andyan yung kabaliktaran niya, yung shameless politics o yung politikang makapal. Dito, yung pwesto, parang personal na pag-aari na, hindi na isang responsibilidad. Grabe yung agwat, no? Parang serbisyo publiko laban sa pansariling interes. Pero alam nyo, hindi lang to isang abstract na konsepto o lumang salita. Nito lang, naging laman ito ng mga balita. Biglang-bigla, yung salitang delikadesa, nagkaroon ng muka, nagkaroon ng pangalan. At yan ay dahil sa pagbibitiw ng dating Executive Secretary na si Lucas Bersamin. At syempre, ang tanong ng lahat, bakit ngayon? At bakit si Bersamin pa? Ano ba talaga ang nangyari behind closed doors, di ba? Ano yung totoong kwento sa likod ng mga pader ng Malacanang? Okay, para masundan natin ang kwento, tingnan natin yung timeline. Paano ba humantong sa puntong to? Kasi parang domino efekto eh. Nagsimula sa isang problemang matagal nang nakabaon, tapos biglang binuksan ng Pangulo, sumabog sa Senado, at ang ending, isang biglaang pagbibitiw. Nakita nyo? Lahat yan magkakakonekta. So, tutukan natin yung pinaka-turning point, yung mismong mitsa na nagsindi ng apoy, yung isang pangalan na binanggit sa Senado, doon nagsimula ang lahat. Kasi yung pinag-uusapan natin dito, parang iceberg. Yung nakikita natin sa taas, maliit lang. Pero sa ilalim, andoon yung malaking-malaking problema. Isang sistema ng korupsyon na bilyon-bilyon ang involved. Matagal na tong problema pero tila iniiwasan hanggang sa mismong Pangulo na ang naglantad nito. Doon na nagsimulang lumabas yung mga nakatago. At ito na nga, biglang sa isang hearing sa Senado, binitawan ni Senator Ping Lacson ang pangalan. Yung pangalan na direktang nag-uugnay sa pamilya mismo ng Executive Secretary doon sa anomalya. At alam nyo, kahit sabihin nating alegasyon pa lang yan, sa politika, perception is reality, di ba? Sa isip ng publiko, may connection na. Tapos, dahil sa isang statement na yon, grabe yung naging epekto. Parang biglang nagkaroon ng anino ng pagdududa sa isa sa pinakamakapangyarihang opisina sa bansa. At sa puntong to, hindi na nga halos mahalaga kung totoo o hindi yung alegasyon. Ang nangyari, yung integridad ng buong opisina yon yung tinamaan. Compromise na. At dahil nabahira na ng duda yung opisina, parang iisa na lang yung pwedeng labasan. Yun na nga, yung tinatawag nating graceful exit. So ano ba talaga to? Paano ba to gumagana sa mundo ng politika at kapangyarihan? Simple lang ang pinakapundasyon ng lahat ng to. At ito yung constitutional reality na hindi natin pwedeng kalimutan. Lahat ng cabinet officials nagseserbisyo yan at the pleasure of the president. Ibig sabihin, walang permanente, walang kasiguraduhan. Once na mawala ang tiwala ng Pangulo, game over. Tapos na ang usapan. Dito ngayon nagbabanggaan yung personal at yung institutional. Kasi kung ikaw yung opisyal, syempre sasabihin mo, teka, unfair to. Pero para sa institusyon, para sa gobyerno, ang pagkawala ng tiwala sapat na yon. Hindi na kailangan ng mahabang paliwanagan. Ganun kasimple at ganun din kasakit. At yung proseso ng graceful exit, hindi ito drama, Isa itong mekanismo ng pamamahala. Usually, may tahimik na mensaheng ipinapadala, tapos magsusumitin ng resignation. At yung opisyal, alis ng may dignidad pa rin. Bakit?
para protektahan yung institusyon at para hindi maantala ang serbisyo. Ito na yung delikadesa sa aksyon, kumbaga, ginagawa sa paraang diplomatiko. Okay, so let's zoom out a bit. Tingnan natin yung bigger picture. Pwede kayang ito na yung simula ng isang bagong kultura sa gobyerno, isang paraan ng accountability na hindi na kailangang maging parang circus o madugong laban. So bakit ganito yung naging approach? May ilang mahahalagang dahilan. Number 1, kailangang linisin agad yung bulok sa sistema, mabilis ang aksyon. Number 2, kailangang maibalik yung tiwala ng taong bayan. At number 3, para sa akin, ito yung pinaka-importante, isa itang pagtanggi doon sa politikang puro papogi, puro sigawan, puro political theater. Mas pinili yung tahimik pero tiyak na aksyon kaysa sa maingay na drama. Dito natin makikita yung potential na pagbabago. Dati, pag accountability ang pinag-uusapan, ang nasa isip natin, public shaming, political circus, di ba? Ngayon, ang nakikita natin ay isang ibang approach. May firmness, oo, pero may kasamang dangal at respeto. Pinapakita na hindi kailangang maging brutal para lang masabing may pananagutan. Kaya yan ang iiwan nating tanong sa inyo. Ito na ba ang kinabukasan ng accountability sa gobyerno natin? Isang proseso na tahimik, institusyonal at nakabase sa prinsipyo, hindi sa kung sino ang pinakamalakas sumigaw. Alam nyo, sa panahon ngayon na parang lahat tayo naghahanap ng moral compass, baka naman itong tahimik na pagpapakita ng delikadesa ang isa sa pinakamalakas na leadership statement na nakita natin sa loob ng napakahabang